Bridal shower cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Another full fondant cake na naman tayo mga mima ko, kaya makikita nyo na naman kung paano ako nag-struggle every time na gumagawa ako ng full fondant. At gagawin ko itong pag-vlog ng full fondant cakes hanggang sa maging expert na tayo. Amazing! Dati kapag full fondant cake ang ginagawa natin, magsimula sa paggaganache ay vinavlog natin. Dahil lang sabi ko, hanggat hindi ko na ma-master ang paggaganache sa cake, ay hindi natin ito titigilan videohan. At dahil dyan, sa pagtsatsaga natin, ay kahit papano, napaperfect na natin ang pagko-cover ng ganache sa cake. Kaya ngayon, ang focus naman natin ay ang pagbabalot ng fondant sa cake natin. Struggle na naman ito dahil 6x6 ang size ng cake natin, matangkad siya. Lalo pa akong pinapahirapan dahil sa mesa ko na maliit lang siya, dun ko na lahat ginagawa, nandun na yung mga cake na dun lang, lahat ng mga gamit ko, and maliit lang din yung space ko. Kaya medyo nahihirapan ako magtansya ng pangbalot natin na fondant. Pero so far naman is nagagawa natin siya ng paraan. Pero syempre, more practice pa hanggang sa ma-perfect na natin siya. Etong bride na topper natin, mano-mano natin yung kinot kasi wala akong makitang topper na ganyan. Medyo rush order ito. Hindi na siya aabot kung order tayo. So nagprint na lang ako and then binakat ko siya sa cardstock na black, tapos kinat lang natin yan gamit ang ating precision knife ng mano-mano. And then yung pinaka-dress niya is fondant, pinaikot lang natin para kumapit siya dun sa cardstock natin hanggang dun sa pinakailalim. Yan yung parang top part or tube part ng wedding dress niya. Ilang beses ko din inisip kung paano ko ba mapaparaanan itong topper na ito kasi nga dun sa inspiration natin, yung toppers ay nabibili na, so eto, gumawa na lang tayo ng paraan. And then yung pinaka-dress niya or yung pinaka-skirt nung kanyang damit, ayan, fondant lang din siya na nilagyan natin ng layering para naman halatado na dress talaga siya. Water lang din ang ginagamit natin na pandikit dyan para kumapit siya. At buti na lang sakto, marami akong ganitong tela. Naku, nakalimutan ko na naman kung anong pangalan nitong tela na ito. Kapag talaga umu-order ako ng mga toppers, ganyan, sinosobrahan ko na. Para kapag may mga next na orders ako na kailangan sila, bubunot na lang ako. And then pag paubos na, dun ako bibili. Hindi ako bumibili kapag kaubos na kasi minsan nga may mga rush order. So, mini-make sure ko na lagi akong merong stock. Yung mga flowers naman na nilalagay natin dito sa may bandang baba, daisy sila na medyo malaki. Tapos, artificial lang sila para mas matagal yung life niya kasi nga i-display ito. And tinutusok natin yan sa mga fondant natin. Diba yung mga artificial flowers, meron yung pinagtusukan nung parang floral wire sa stem. So, hindi natin inalis yun. Yun yung ginamit natin. Pantusok sa pinaka-cake natin para kumapit siya. Yung bride-to-be na topper, syempre, mano-mano din natin yung ginawa. Kagaya nung ating bride na topper. Dinikit lang din natin siya ng water para kumapit. At ito na ang final result. Wow! O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Huwag natin kakalimutan i-share mga videos natin mga mima ko ha. At kung may katanungan, i-post nyo lang sa comment section. And that's it for today. See you on our next video. Bye!